Minsan may mga bagay silang sasabihin sa'yo na feeling mo offensive, pero in a way, binibigyan ka lang nila ng feedback. Hey guys, welcome to my channel, Ellie here. So ngayon sa video natin, medyo iba lang yung setup. Pero gusto ko lang sa inyo mag-share, kung kayo ay papasok sa freelancing. May 5 bagay lang akong gustong i-share sa inyo, And itong 5 bagay na to, napaka-useful sa akin ito all throughout my journey as a freelancer. So, noong mga nakaraan, hindi tayo nakapag-upload ng video. Gawa ng busy. So, dumaan yung Halloween, yung holiday na mahaba. And, nag-try ko muna magpahinga. Pero ngayon, balik na tayo ulit. So, announcement lang, yung giveaway natin, tuloy pa rin. So, ito. Yan, 65 watts GAN Pro fast charger. So, pwedeng-pwede yan sa laptop. Kung Type-C yung laptop nyo. Pwedeng-pwede rin sa cellphone, of course. And, ano pa ba? SEO workshop coming na this Saturday. That's 4 p.m. And yung details nasa baba na lang, So, yun lang. Simulan natin tong video na to. Ano ba yung 5 bagay na mahalaga pagdating sa freelancing kung kayo ay nagsisimula pa lang? Number 1, syempre, na gusto kong i-share sa inyo is yung adaptability, So, sa freelancing, marami diyang nagbabago, marami diyang nag-a-advance, marami diyang kailangan kayong gawin ng paulit-ulit. And napakahalagang element ng pag-a-adapt nyo sa situation. May mga situation dyan minsan na hindi nyo magugustuhan. Most of the time, yung rejection is normal na sugat yan pagdating sa freelancing. So ngayon, ang question ko sa inyo is, ano yung gagawin nyo kapag na-reject kayo ng client or hindi tinanggap? So, number 1 is learn to adapt. So, adapt in situation, adapt in scenario. And syempre, pag natuto kayong mag-adapt, make sure to improve every day. So, bakit ko nasabing kailangan nyo mag-improve every day? So, ang pag-improve ng isang tao, lalo na sa field ng freelancing, continuous dapat yan, So, ako may mga times na hindi ko na alam kung saan ako mag-i-improve. Siyempre, ang daming skills dyan na pwede. Pero ito lang, wag kayo dun sa skills na after sa money, Kasi, tayo, pumapasok tayo sa freelancing para magkaroon ng side hustle, kumita, ganyan. Pero ako, look at the bigger picture, Wag lang kayo basta dahil malaki yung pera. Pero doon kayo sa something na mag-e-enjoy kayo in a long run. Bakit? Kasi kapag dumating yung point na marami na kayong pera, yung ibig sabihin yung normal na sahod nyo is nahigitan na ng freelancing, may mga times talaga na tatanungin nyo yung sarili nyo kung bakit nyo ginagawa tong bagay na to. So, para bigyan kayo ng tip dyan, I suggest na go with your passion. Something na mahal yung gawin, na kahit paulit-ulit yung gawin everyday is matutuwa kayo. So ngayon, kung kayo naman yung tipo ng tao na naiinip. So ako kasi ganun ako personally. Madalas akong mainip sa skills na meron ako. So ang gawin nyo is masterin nyo yung isang skills. After nun, mag-aral kayo ulit ng ibang skills para nang sa ganun, meron kayong multiple skills na pwede nyong puntahan anytime na mainip kayo rito sa isa, pwede nyo gawin tong isa, mga ganung bagay, And, halimbawa, SEO, So, SEO, so kung nagsawa na kayo mag-SEO, mag-social media management kayo, mag-ads kayo. Para, bukod sa natututo na kayo, the same time, kumikita pa kayo. And, ayun, learn to adapt. Of course, pangalawa is improve every day. Pangatlo is be resourceful. So, sa pagiging resourceful, magsisimula kayo niyan, syempre, wala kayong kahit na anong alam, papasok kayo sa freelancing, hindi nyo alam kung ano yung pasikot-sikot, hindi nyo alam kung ano yung mga strategy na kailangan gawin, So, try to be resourceful. So, marami tayong videos dyan na makikita nyo sa YouTube. Pero syempre, it boils down pa rin sa tanong na ano ba yung dapat kong unahin? Ano ba yung dapat kong sundan? Step by steps. Minsan ganyan tayo eh. Pero kapag kayo ay invested talaga into freelancing. Instead, nag-scroll lang dyan, nanonood ng TikTok or kung ano-ano. Try nyo mag-invest sa ibang bagay na matututo kayo the same time. Kasi ito lang yung napansin ko, ang daming gustong pumasok ng freelancing. Pero pag tatanungin mo sila kung ano yung ginagawa nila, ayan, nag-scroll ng TikTok,
gusto ka agad, clients. So, pag binigyan mo naman ng clients, ang nagiging problema, hindi alam kung paano i-handle yung clients. So, yun yung mga bagay na reality, kumbaga, no? And ito lang yung masasabi ko, kung ikaw yung taong kupal, no, na nag-aantay na lang ng clients, gusto na lang ng biyaya. So, hindi ganun yun mag-work. Kailangan nyo mag-invest sa sarili nyo. Kailangan nyo talagang mag-aral. Investment not in terms of money, but time talaga ang pinakamahalaga, no? Dahil yung time na yan, hindi yan nababayaran ng pera. Pero, yung time naman na yan na magagamit nyo, na i-invest nyo para sa sarili nyo, tapos kayo din naman ang aanin yan pagdating ng panahon, lalo na pag confident na kayo sa skills nyo. Kasi karamihan dito sa atin, natatakot humarap sa mga clients dahil English speaking, ganito ganyan. And tandaan nyo, no, na yung confidence ng tao, nanggagaling yan kapag ka alam mo yung isang bagay. Unless na lang kung kaya mong pikein, no, which is mahirap yan dahil lalabas yan all throughout your career. No? Pero kung ikaw yung tao na alam mo naman kung ano yung ginagawa mo, wala ka naman magiging problema. Bakit ka matatakot? Ito naman yung inaral mo, ito naman yung natutunan mo, no? So, hindi mo kailangan matakot dahil sa tingin mo mas higit sila sa ibang bansa. Hindi ganun yun. Tandaan mo, they came into a place of help. Ibig sabihin, lumalapit sila dahil or naghahanap sila ng someone na expert dahil may kailangan sila. So, kapag ikaw ba, may kailangan ka na ikaw ba yung parang matapang pa, ikaw ba yung parang malakas pa yung loob? Syempre hindi, di ba? So, ikaw yung someone na magpapakumbaba the same time dahil nangangailangan ka. So, ganun lang din sa freelancing. So, that's the third one, be resourceful. So, pang-apat naman, syempre, is don't be emotional. So, napakalaga nyo, no? Kung sinabi natin don't be emotional. So, meron kasi tayong tinatawag na iba't ibang culture, no, dito sa atin, sa Pilipinas. Iba yung nakagisna natin, iba sa ibang bansa. Minsan may mga bagay silang sasabihin sa'yo na feeling mo offensive, pero in a way, binibigyan ka lang nila ng feedback, no? So may mga times na tatanggalin ka nila dahil yung company ganito na yung situation. So tanggapin mo yon, no? And be thankful na kahit sa, let's say, maliit na panahon, 6 months, 1 year, nakapag-work ka sa kanila. Dahil hindi lang naman pera yung nakuha mo sa kanila, kung hindi yung experience din, no? And yung experience na yun, hindi yan matatawaran pag humarap ka na sa susunod mong client. Dahil, for sure, yan yung itatanong sa'yo. Kung ano yung ginawa mo sa past clients mo, kung ano yung natutunan mo, ano yung day-to-day task mo. Kaya napakahalaga yan. So, another thing is, kapag na-reject ka ng client, no, gaya nga ng sinasabi ko, that's a normal thing, lalo na sa freelancing. Hindi naman always yes. Pero make sure, pag sa freelancing, merong opportunity kumatok sa inyo, no, ibigay nyo na yung 100% nyo, no. Huwag kayong alinlangan na ipakita kung ano yung kakayahan nyo. Kasi minsan meron tayong ganitong mindset, no, na lalo na kapag mag-uusap pa lang kayo with clients. So mag-uusap kayo, then tatanungin kanya, may mga i-ask sa siya yung bagay. Halimbawa, pwede ka bang mag-create ng sample creatives kung kaya mo ba? Let's say infographics, no? So infographics na yun, syempre maglalaan ka ng oras, maglalaan ka ng time, and at the back of your mind, iniisip mo na hindi naman to bayad, di ba? Parang nakakatamad. And ito ang sinasabi ko, balik tayo dun sa sinabi ko na huwag kayong magfo-focus dun sa money. Kung hindi, mas mag-focus kayo sa kung ano yung passion nyo, no? And lagi nyo tatandaan, no, itong mga clients na to, kapag nakikita nila na merong value yung pinoprovide nyo, is madali nyo silang mako-convince, madali nyo silang mako-offeran, no? Kasi tayo dito, ang pinaka-mindset natin is more on take, no? Take lang tayo ng take. Natural naman yan. Natural naman na response yan ng tao. Gusto lang mag-take, gusto lang kumuha. How about if we learn how to give, we learn how to provide, we learn how to give value, and I'm sure na mas madali nating makukuha yung trust ng clients. So that's number 4. And syempre, panglima, magdasal. So yun lang siguro yung masasabi ko, no? Kasi hindi naman magiging, ako personally, no, based on my experience, hindi naman ako magiging successful dito sa freelancing kung hindi naman sa gabay ni Lord, no. And siyempre may mga times pa rin na hindi pala times, most of the time, no, na mas lagi kong ibinibigay sa kamay niya. Kasi pag ganun yung ano ko, yung sistema ko, mas dumadali yung pakiramdam ko.
Ibig sabihin, kung para sa akin, para sa akin. Kung hindi para sa akin, edi ibig sabihin, may something better mas darating sa akin. So, hindi mo kailangan maging emotional pagdating sa mga ganyan. Okay lang masaktan, okay lang umiyak, okay lang ma-reject, pero at the end of the day, kailangan mo pa rin lumaban, kailangan mo pa rin mag-improve, kailangan mong balikan kung ano yung mga nagawa mo. Siyempre, higit sa lahat is ibigay kay Lord. Ibigay kung ano yung kanya, hindi pagkatiwala sa kanya yung mga bagay na hindi na natin control. So, yun lang, and see you sa susunod na video.